Sa unang tingin, ang Baryo Mahinahon ay isang paraisong nakatago sa liblib na probinsya, isang lugar kung saan ang halik ng araw, sa mapalayan ay lumilikang gintong tanawin, at ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at bagong pitas na bulaklak. Ngunit sa ilalim ng payapang panlabas na anyo nito ay may kumukulong takot, isang lihim na ibinubulong lamang sa mga sulok kapak wala nang nakakarinig. May mga kwento ng mataong bigla na lang nawawala, mga bangkay na natatakpuang walang anumang bakas ng karahasan kundi ang tuyot na balat na parang naubusan ng dugo. Dahil dito, paksapit ng dilim, ang baryo ay nagiging isang lugar ng mga kasaradong pinto at mga dasal na walang tunok, habang ang mga anino sa labas ay tila humahaba at sumasayaw sa salinganghin. Ito ang baryong binalikan ni Marco pagkatapos ng 10 taon. Ang alikabok mula sa kanyang sasakyan ay humalo sa hangin habang tinatahak niya ang pamilyar na daan ng lupa, isang daan na punong ala-alang kanyang kabataan. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi para sa isang masayang bakasyon, kundi para sa huling pamamaalam sa kanyang lola. Ang nakisang ilaw na gumabay sa kanya noong bata pa siya. Sa gitang daan, natanaw niya ang isang pamilyar na figura, isang babaeng may matipunong pangangatawan at balat na kayumanggi dahil sa sikat ng araw. Si Isabela o Isa para sa mga kaibigan, ang kanyang matalik na kaibigan na huli niyang nakita bilang isang batang babae lamang. Marco, ikaw na nga ba iyan? Tanong ni Isa, may ngiti sa kanyang mga labi ngunit may bahit ng pag-alala sa kanyang mga mata. Bago pa man sila makapag-usap ng matagal, isang magarbong sasakyan ang huminto sa tabi nila. Mula ron ay bumaba si Victor, ang anak ng pinakamayamang hatsendero sa buong rehiyon, si Don Ricardo. Tingnan mo nga naman, sabi ni Victor na may mapanghama ng ngiti, ang nawawalang anak ng baryo ay nabalik na para makipagkwentuhan sa magsasaka. Tumingin siya kay Isa na may halong pak-insulto. Mag-ingat ka sa kinakain mo, baka mahawa ka sa sakit nga mamahihirap. Hindi nakati si Marco at sumagot ngunit pinigilan siya ni Isa. Nang makaalis na si Victor, hinawakan ni Isa ang braso ni Marco. Mag-ingat ka Marco, bulong niya. Maraming nagbago rito. May isang kakaibang sakit na kumakalat, lalo na sa gabi. Huwag kang basta-basta magtitiwala, lalo na sa mga taga-Hacienda del Silencio. Ang babala niyang, iyon ay naiwan ng malami na kaba sa dibdib ni Marco, isang palatandaan na ang kadilimang kinatakutan ng kanyang ama 10 taon na ang nakalipas, ay hindi pa pala tuluyang umaalis sa Baryo Mahinahon. Ang masalita ni Isa ay tumuso sa isipan ni Marco na parang matulis na tini, at bigla, ang pamilyar na daan ng Baryo Mahinahon ay naging isang estrangherong lugar na puno ng nakukubling panganib. Ang babala tungkol sa Hacienda del Silencio ay nagbukas ng isang baul ng alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot, maalaalang isinumpa niyang hindi na muling bubuklatin. Ngunit ang mga alaala ay may sariling buhay, at sa isang iglap, bumalik si Marco sa isang gabing madilim 10 taon na ang nakalilipas. Siya ay isang pasit noon nakaupo sa isang sulok ng kanilang malit na kubo habang ang kanyang ina na nu'y nagdadalang tao sa kanyang kapatid ay mahimbing na natutulog. Ngunit ang kanyang ama ay gising na gising. May hawak na ita sa isang kamay at rosaryo sa kabila. Ang mamata niya ay nanlilisik at nakatutok sa kanilang bubong na gawa sa pawid. Sa labas, ang karaniwang tunog ng kulilig at ibon sa gabi ay napalitan ng isang kakaibang kaluskos, isang marahan ngunit tuloy-tuloy na pakaskas na parang mahahabang kuko na gumagapang sa pawid. Sinusunan itong isang tunog na parang huning ang ibon, isang wakwak na sobrang tining at hindi natural, na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ng batang si Marco. Nakita niya ang takot sa mukha nga niyang ama, isang takot na hindi pa niya nakikita kailanman, isang dalisay na pangamba na nagpapakita na ang anumang nasa labas ay hindi isang ordinaryong hayop. Aswang, bulong kanyang ama. Sapat lang para marinig niya. Narito na naman siya. Inaamoy niya ang kapatid mo. Kinaumagahan. Bago pa man sumikat ang araw, ginising silang kanilang ama. Nag-iimpake na ito ngang kanilang madamit sa isang lumang bayong. Alis na tayo, sabi nito sa nanginginig na boses. Hindi naligtas dito. Dadalhin ko kayo sa siyudad kung saan hindi tayo kayang abutin ng mademonyo. Iyon ang huling araw na nakita ni Marco, ang Baryo Mahinahon. Ang alaala ng takot sa nga mata ng kanyang ama ang naging dahilan kung bakit hindi na siya muling natanong. Sa siyudad, ang makwento nga aswang ay naging nabiro na lang.
Mapamahing ang probinsya na tinatawanan ng kanyang nga bagong kaibigan. Unti-unti, kinuminsi ni Marco ang kanyang sarili na ang matunot na iyon ay gawa-gawa lamang ng kanyang imahinasyon o marahil ay isang malaking ibon o isang musang lang na gumagala sa kanilang bubong. Tinanggap niya ang lohika ng siyudad at itinakwil ang makababalahan ng kanyang pinakmulan. Marco, ayos ka lang? Ang boses ni Isa ang nakpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napansin nito ang pangingining ng kanyang makamay at ang pamumutla ng kanyang mukha. May naalala ka ba? Tumango lang si Marco, hindi makapagsalita. Nakita ni Isa ang pag-aalinlangan at takot sa kanyang mata. Sa halip na magpaliwanag pa, hinilas siya nito. Halika, may papakita ako sa iyo. Dinala si ni Isa sa likod ng kanilang bahay. Sa isang bahagi ng hardin na natatakpan ng makakapal na halaman ng saging at gabi. Sa gitna nito, may isang maliit na espasyo na tila sinadyang itago. Doon, tumutubo ang halamang hindi pa nakikita ni Marco kailanman. Ang madahon nito ay mas matingkat na berde at ang matangkay ay may bahit ng kulay lila. Ito ang aming lihim, sabi ni Isa habang marahan siyang lumuhod. Maingat niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang makamay at dahan-dahang inangat ang isang piraso ng ugat. Ang luyang itim? Tiningnan ito ni Marco? Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong luya, ngunit ang balat nito ay hindi karaniwang kayumanggi, kundi isang madilim. Halos itim na kulay na may maguhit na lila. Kumuha si Isa ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at hiniwa ang luya. Ang laman sa loop ay hindi dilaw o puti, kundi isang malalim na itim, na parabang sinipsip nito ang lahat ng kadiliman sa ilalim ng lupa. Ang amoy nito ay mas matapang at mas maanghang kaysa sa ordinaryong luya. Ano ito? Tanong ni Marco. Hindi may tago ang pagkamangha. Ito ang aming proteksyon, sagot ni Isa habang pinupunasan ang kutsilyo. Sabing lola ko, ang luyang itim ay hindi isang ordinaryong halaman. Ito raw ay tumutubo lamang sa mga lugar na dating pinangyarihan ng isang malaking labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang ugat nito ay sumisipsip sa tapangang mamandirigma at sa kapangyarihan ng lupa. Ito ang tanging bagay na kinatatakutan ng maaswang. Tumawa si Marco, isang tawang pilit. Isa, seryoso ka ba? Isang halaman? Panlaban sa aswang? Sinubukan niyang balutin ang kanyang kaba sa isang balat ng pagiging moderno at edukado. Baka isang rare na variety lang iyan ng luya. Maraming bagay sa kalikasan na hindi pa natin natutuklasan. Hindi ibig sabihin ay mahika na agad. Tiningnan siya ni Isa at sa pagkakataong iyon, wala ang karaniwang lambing sa kanyang nga mata. Napalitan itong isang bigat, isang karunungang minanapa sa kanyang nga ninuno. Ang buhay sa siyudad ay nagturo sa iyo na paniwalaan lamang ang mabagay na nakikita mo, Marco. Dito sa probinsya, natutunan naming mabuhay sa pamamagitan ng pagrespeto sa mabagay na hindi namin nakikita. Maari mo itong tawaging pamahiin. Pero ang pamahiin na ito ang dahilan kung bakit ligtas pa rin ang pamilya ko sa kabila ng manawawala sa baryo natin. Hinawakan niya ang kamay ni Marco at inilagay doon ang isang maliit na piraso ng luyang itim. Dalhin mo ito. Isipin mo na lang na para ito sa kapayapaan ng kaluluwa ng lola mo. Tinanggap ni Marco ang luya. Mas dahil sa ayaw niyang saktan, ang damdamin ni Isa kaysa sa naniniwala siya rito. Habang hawak niya ang maitim na ugat, naramdaman niya ang kakaibang init na gumapang sa kanyang palat. Tinawanan niya ulit sa kanyang isipan ang sitwasyon. Siya, si Marco, nasanay sa teknolohiya at siyensya, ay nakatayo sa isang lihim na hardin at may hawak na magic ginger laban sa mga halimaw. Ngunit sa kabilang kanyang pag-aalinlangan, hindi niya mayalis ang imahen ng takot sa mukha ng kanyang ama at ang hindi may paliwanag na tunok ng mahabang kuko na kumakaskas sa kanilang bubong sa gitna ng isang madilim na gabi. Ang lamay para sa lola ni Marco ay dinaos sa luma nilang bahay, isang lugar na punong sa mga tuyong kahoy, bulaklak ng sampagwita, at unti-unting naupos na kandila. Ang hangin ay mabigat, hindi lamang dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa init ng hapon na tila hindi kayang palamigin ng magada kuryenteng ventilador na umugong sa bawat sulok. Ang mabisita, karamihan ay matatandang taga-baryo na nakasuot ng puti o itim, ay nakaupo sa maplastik na upuan, marahang nagdarasal ng rosaryo. Ang kanilang nabulong ay parang alon na paulit-ulit na humahampas sa kabaong na nasa gitna ng sala.
kung saan nakahimlay ang babaeng humubok sa pagkabata ni Marco. Nakatayo si Marco malapit sa kabaong, nakatingin sa payapang mukhang ang kanyang lola. Sinusubukang hanapin ang mangiti at tawa na dati nagbibigay buhay sa bahay na iyon. Ngunit ang tanging nakikita niya ay katahimikan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Paglingon niya, nakita niya si Isa, nakasuot ng isang simpleng itim na bestida, may dalang isang malit na bungkos ng puting bulaklak. Ang karaniwang tapang sa kanyang mukha ay napalitan ng pakikiramay. Nakikiramay ako, Marco, sabi niya sa mahinang boses. Mahal na mahal ka ni Lola Elia, palagi ka niyang ikinukwento sa akin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco, isang panandaliang ginhawa sa gitnang kalungkutan. Naalala ko pa noong tinuturuan niya tayong gumawa ng suman, sabi ni Marco, at sa isang saglit, ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang winasak ang pagdating ng hindi inaasahang bisita. Ang marahang pagdarasal ay bahagyang natigil nang pumasok si Victor. Kasunod ang kanyang amang si Don Ricardo. Si Victor ay nakasuot ng isang mamahaling itim na barong na tila sumisiga ng kanyang yaman sa gitna ng simpleng kasuotan ng mga taga-baryo. Hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng pakikiramay. Sa halip, ang kanyang nga mata ay malikot na gumala sa paligid na parabang sinusuri ang kahirapan ng bawat isa. Huminto ang kanyang tingin kina Marco at Isa na makatabi. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi sa kabaong, kundi sa mesa kung saan nakalagay ang kape at biskwit para sa mga nakikipaglamay. Kumuha siyang isang biskwit at kinagat ito ng may pakainis. Nakakagulat namang makita ka sa isang lugar na ganito, Isabela, sabi niya. Sapat na malakas para marinig ng nga taong malapit sa kanila. Akala ko'y abala ka sa pag-alaga ng iyong ma. Ano nga ba ulit iyon? Mamahiwagang halaman. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Sinubukan ni Isa na huwag pansinin ang pambubuska. Hinawakan niya ang siko ni Marco. Hayaan mo na siya. Bulong niya. Ngunit hindi pa tapos si Victor. Iniwan niya ang mesa at lumapit mismo sa kanila. May mapanuksong ngiti sa kanyang malabi. O baka naman nakdala kang konting luyang itim bilang abuloy? Patuloy niya. Para itaboy ang masasamang espiritu? Bagay na bagay sa isang buro? Hindi ba? Doon na napuno si Marco. Ang pagluluksa sa kanyang puso ay nahaluan ng nakalap na galit. Humarap siya kay Victor. Ang kanyang katawan ay naksilbing panangga sa pagitan nito at ni Isa. Tumigil ka na Victor, sabi ni Marco. Ang boses niya ay mababa ngunit matatag. Nasalamay ka. Matutok ang rumspeto. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Victor. Isang tawang umaling-aungaw sa loob ng tahimik na bahay at nagpatigil sa lahat ng nagdarasal. Respeto, ulit niya, na parabang iyon ang pinakakatawa-tawang salita na narinig niya. Ang respeto, Marco, ay para sa mamay kapangyarihan at yaman. Hindi ito tumutubo sa lupa kasama nga kamote at gabi. Matagal ka nang nawala sa siyudad, nakalimutan mo na yata ang lugar ninyo sa baryong ito. Tumingin siya mula kay Marco patungo kay Isa. Pareho lang kayo, nga anak lang ang magsasaka. Kahit anong gawin niyo, babalik at babalik kayo sa pakbubungkal ng lupa. At ano naman ang masama doon? Ganti ni Marco, ang kanyang boses ay tumaas na. Ang pagiging magsasaka ay isang marangal na trabaho. Mas marangal kaysa sa pagiging anak ng isang taong yumaman sa pagmamaltrato sa mga taong nagpapakahirap para sa kanya. Ang masalitang iyon ay tila isang sampal kay Victor. Nawala ang kanyang ngiti at napalitan ito ng isang madilim na ekspresyon. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Marco. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kinakausap mo. Ang ama ko, ang nagmamay-ari ng halos lahat ng lupa sa baryong ito. Kasama na ang tinatapakan ninyo ngayon. Ang ama ko ang bumubuhay sa inyo. Ang ama mo? O nga pala. Ang ama mo ang duwak na tumakbo palayo dahil lang sa takot sa mga anino. Ang bawat salita ay parang lason. Sinadyang tumusok sa pinakamasakit na bahagi na karaan ni Marco. Ang mabisita ay hindi na nagbubulungan. Sila ay tahimik na nanonot. Ang ilan ay may takot sa kanilang nga mata. Ang iba ay may bahit ng awa. Ang lamay ay naging isang entablado. At sila ang mapangunahing tauhan sa isang dula ng lumangalitan. Mas dua ang taong nakatago sa likod ng yaman ng kanyang ama. Sigaw ni Marco. Wala kang sarili mong pangalan, Victor.
Isa ka lang anino ng ama mo. Akmang susugurin na ni Victor si Marco ng isang anino ang tumabon sa kanilang dalawa. Si Don Ricardo na kanina patahimik na nanunot mula sa may pintuan ay nakatayo na ngayon sa kanilang likuran. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para magbigay ng isang nakakakilabot na katahimikan sa buong silid. Ang kanyang mamata, malamig at walang emosyon ay nakatitig kay Marco. Hindi ito isang tingin ng galit, kundi isang tingin ng pagsusuri na parabang tinitimbang niya ang halaga ng isang kalaban. Isang matandang lalaki, isang kamag-anak ni Marco ang lakaslop na lumapit. Don Ricardo Victor maiho. Parang awa niyo na. Bigyan niyo naman ng respeto ang patay, pakiusap nito. Ngumisi si Victor, inayos ang gusot sa kanyang barong, at tiningnan si Marco na may halong pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, sabi niya bago tumalikot at sumunod sa kanyang ama palabas ng bahay. Naiwan si Marco na nanginginig sa galit, ang kanyang nakamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang sagradong katahimikan ng lamay ay nabasak na, at ang pumalit dito ay isang tensyon na mas mabigat pa kaysa sa kalungkutan. Lumapit si Isa at marahang hinawakan ang kanyang braso. Salamat Marco, sabi niya, pero sana hindi mo nalang pinatulan. Bago pa man makasagot si Marco, ang kanyang mamata ay muling napako sa pintuan. Nakita niyang huminto si Don Ricardo bago tuluyang lumabas. Lumingon ito at tumingin ng diretso sa kanya. At sa gitnang dilim ng papalubok na araw, dahan-dahan itong tumango, isang malit na galaw na naglalaman ng isang hindi masabing pangako. Isang babala na ang away nila ni Victor ay simula pa lamang ng isang mas malaki at mas mapanganib na laban. Nang makalisan ang mahuling bisita at ang bahay, ay mabalot ng isang mabigat na katahimikan, naiwan si Marco sa piling ng kanyang manakumpugang kaisipan. Ang pagod mula sa maghapong pakikipaglamay ay hindi sapat upang patulugin ang kanyang diwa na binabagabag ng mapangyayari. Ang mapanuyang ngiti ni Victor, ang malamig na titi ni Don Ricardo, ang misteryosong babala ni Isa, at ang matagal ng nakabaon. Naalaala ng takot sa mukhang ang kanyang ama lahat ng ito ay naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Sinubukan niyang isang tabi ang nga ito. Guni-guni lang, bulong niya sa sarili habang nililibot ang bahay. Sinusuri kong nakakandado ang nga pinto at bintana. Dala lang ng pagod at kalungkutan. Ngunit habang kinakandado niya ang huling bintanang gawa sa kapis, isang bahagi ng kanyang pakatao, isang primal na insting na minanapan niya, samga ninunong nanirahan sa baryong ito, ang nagsasabing may mali. Ang karaniwang ingay ng gabi sa probinsya ang huni nga kuliglik, ang pagaspas ng dahon ay biglang huminto, ang katahimikan na pumalit ay hindi payapa. Ito ay isang katahimikang naghihintay, na parabang ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Humiga si Marco sa isang lumang papag, pinilit ipikit ang kanyang mamata. Ngunit ilang sandali pa lang ang nakalilipas, narinig niya ang isang tunog. Isang mahinang kalabok sa bubong na parang may nahulok na bungang mangga. Hindi niya ito pinansin. Ngunit sinundan itong isa pa at isa pa hanggang sa napalitan itong isang tunok na nakpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Isang marahang pakaskas. Kaskas, kaskas. Hindi ito tunok ng sanga ng kahoy na hinihipan ng hangin. Ito ay mabigat, may ritmo, at sinadya na parabang may isang bagay na mabigat at may mahahabang kuko na maingat na gumagapang sa ibabaw ng kanilang bahay. Tinitimbang ang bawat hakbang. Bumangon si Marco, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang lohika na pilit niyang pinanghawakan sa loob ng 10 taon ay unti-unting gumuho. Ang tunok na ito mismo ang tunok na narinig niya nung bata pa siya. Ang tunok na nakpatakbo sa kanilang pamilya palayo sa baryo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintanang kapis, ang tanging naghihiwalay sa kanya sa kung anumang nasa labas. Sumilip siya sa isang maliit na siwang sa pagitan ng kahoy na kuwadro. Sa una, wala siyang makita kundi ang dilim na tinatagos ng maputlang sinanggang buwan. Ngunit nang masanay ang kanyang mata, isang dambuhalang anyo ang kanyang natanaw sa ibabawang bubong ng kanilang kapitbahay. Ito ay hugis aso, ngunit mas malaki pa sa isang kalabaw. Ang balahibo nito ay sobrang itim na tila sinisipsip nito ang liwanag ng buwan.
At ang mga mata nito ay dalawang nagbabagang pula, nakniningas sa dilim na may dalisay na kasamaan, huminga ng malalim ang nilalang, at ang hangin ay nagdala ng amoy ngang nabubulok, nalaman at lumot. Pagkatapos ay lumingon ito, at ang mapulang mata nito ay direktang tumama sa bintana kung saan siya nakasilip. Alam nitong nandun siya. Isang mababang ungol ang kumawala sa nilalang, isang tunok na nagpaginik sa mga lumang kahoy ng bahay. Bigla, tumalon ito mula sa kabilang bubong at lumapak nang walang ingay sa lupa sa tapat mismo ng bintana ni Marco. Napaurong si Marco, natumba sa isang silya. Ang kanyang pahinga ay nautas sa takot. Nandun ito, ilang talampakan lang ang layo. Nakita niya ngayon ang buong detalye ng halimaw. Ang mahabang pangil nito ay tumutulong ng itim at malakit na lawi. Ang makuko nito ay mahaba at baluktot na parang makarit. Dumikit ito sa bintana at suminghot. Ang mainit na hininga nito ay nakdulot ng hamok sa kapis. At pagkatapos, sa isang iglap, sumugot ito. Isang malakas na kalabok ang yumanik sa buong bahay. Ang lumang bintana ay umuga at ang makapis ay nakaroon ng lamat. Sumigaw si Marco. Isang sigaw na walang boses na lumabas. Nahanap siya ng kahit anong pwedeng gawing sandata, isang itak na nakasabit sa dingding. Isang upuan, ngunit ang kanyang katawan ay parang naparalisa sa takot. Muling sumugot ang halimaw, mas malakas ngayon. Ang tunog na babagsak na kahoy ay umaling-angaw. At isang malaking kamay na may matutulis na kuko ang pumasok sa siwang. Pilit siyang inaabot. Dito na bumigay ang lahat ng natitirang lohika ni Marco. Ang naaswang ay Toto. Ang makwento ay Toto. Ang kinatatakutan ng kanyang ama ay Toto. At ngayon, ito ay nagbalik para tapusin ang dapat nitong tapusin. Sa gitna ng kanyang pakasindak, napasapo niya ang kanyang bulsa. Naramdaman niya ang maliit na botong langis na ipinilit ni Isa na dalhin niya. Para lang kung sakali, ang sabi nito kanina. Isang maliit na pakasa ang sumibol sa kanyang puso. Walang kasiguraduhan, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Habang ang halimaw ay pilit na sinisira ang bintana, nanginginig niyang kinuha ang maliit na bote, hirap niyang binuksan ito. Ang matapang na amoy ng luyang itim ay kumalat sa hangin, isang amoy na tila kinasusuklaman ng halimaw. Umurong ito ng bahagya at naglabas ng isang galit na atungal. Sa huling pagkakataon, buong lakas na binangga ng nilalang ang bintana. Ang kwadro ay tuluyang sumuko at nabiyak. Ang nakakatakot na mukha nga aswang, na may mga matang nag-alap sa galit at gutom, ay nasa harap na niya ngayon. "Demonyo ka!" sigaw ni Marco, at sa isang desperadong kilos, ibinuhos niya ang lahat ng laman ng bote sa mukha ng halimaw. Ang epekto ay madugo at madalian. Isang nakakabinging hiyaw ng matinding sakit ang pinakawalan ng aswang, isang tunok na hindi galing sa hayop o sa tao. Ang balat nito na tinamaan ng langis ay umusok na parang nasusunok na laman. Nagwala ito, pilit na kinakamot ang sarili nitong mukha, at sa pag-atras nito, nadapa ito at gumulong sa mga halaman sa ibaba. Mabilis itong tumakbo papalayo. Ang nahalinging nito ng paghihirap ay unti-unting humina at nilamon ng gabi. Naiwan si Marco sa sahig, nanginginig mula ulo hanggang paa. Humihingal na parang tinakbo niya ang 1,000 milya. Ang bahay ay muling natahimik. Ngunit ang katahimikang ito ay iba na. Puno itong isang katotohanan hindi na niya maaring itakwil. Ang pagkalinlangan na binuo niya sa loob ng 10 taon ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mahalimaw ay naglalakad sa dilim ng baryo mahinahon. At sa gabing iyon, isa sa kanila ang natikman ang kapangyarihan ng luyang itim. Kinabukasan, hindi pagod ang naramdaman ni Marco kundi isang malalim na panlalami na gumagapang sa kanyang buto. Hindi siya nakatulog, tila binangungot siya ng gising. Ang bawat pag-ugong ng hangin sa labas ay nakbabalik sa alaala ng halinghing ng halimaw. Ang amoy ng luyang itim ay nanunuot pa rin sa hangin, isang matapang na paalala ng kanyang kaligtasan at ng katotohanan ng winasak nito ang kanyang mundo. Tiningnan niya ang sirang bintana, ang matutulis na pirasong kahoy at kapis na nakakalat sa sahig. Ang bakas ng kuko, malalim at galit, ay nakaukit sa lumang pasamano. Hindi ito panaginip. Ito ay isang bangungot na nakatoto.
Kasabay ng pag-angat ng araw ang isang kakaibang sakit na nagsimulang kumalat sa kanyang sikmura, isang pakahilo na hindi dalangang takot lamang. Pakiramdam niya ay may lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang maugat. Pinilit niyang bumangon, iniisip na marahil ay epekto lang ito ngang matinding pagkabigla. Ngunit nang subukan niyang uminom ng tubig, pakiramdam niya ay babaliktad ang kanyang sikmura. Ang tanging hinahanap ngang kanyang katawan ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Dahil sa sobrang pagod ng katawan at isip, bumaksak siya sa papak at idinlip. Ngunit ang pagtulog ay hindi naging kanlungan, bagkus ay naging isang mas malalim na kulungan ng lagim. Sa kanyang panaginip, hindi na siya si Marco na tao. Siya ay isang hayop, tumatakbo sa apat na paa sa isang masukal na gubat na nababalot ng dilim. Ang mundo sa kanyang paligid ay kulay abo, walang buhay, maliban sa isang kulay pula. Ang bawat patak ng dugo sa madahon, ang bawat bakas ng sugatang hayop, ay nagniningning na parang rubi sa kanyang paningin. Isang amoy ang umakit sa kanya, isang amoy na matamis at hindi mapantayan. Sinundan niya ito hanggang sa marating niya ang isang maliit na sapa. Doon, nakita niya ang isang usa umiinom ng tubig. At sa isang iglap, ang kanyang panaginip ay naging isang madugong pista. Ang pinaka nakakakilabot na bahagi ay hindi ang karahasan, kundi ang kasiyahang naramdaman niya. Ang bawat pakunit ng laman, ang bawat pagigop ng mainit na dugo, ay nagdulot sa kanya ang isang ligayang hindi pa niya nararanasan, isang kaligayang sukdulan at kasuklam-suklam. Nagising si Marco na sumisigaw. Ang lalamunan niya ay tuyo at ang kanyang buong katawan ay basang-basangang malamig na pawis. Mayroon siyang metalikong lasa sa kanyang bibig na parabang ang dugo mula sa kanyang panaginip ay sumama sa kanyang pagising. Ang hangganan sa pagitan niya at ng halimaw na umatakeng sa kanya ay unti-unting nabubura. Dumating si Isa ng tanghaling tapat, nag-alala dahil hindi na ito nakpakita sa huling araw burol. Nakita niya ang pamumutla ni Marco, ang pangingining ng kanyang nga kamay, at ang winasak na bintana. Diyos ko, Marco, anong nangyari? Pautal na ikinuwento ni Marco ang lahat, ang nga tuno, ang dambuhalang aso, ang nga matang pula, at kung paano siya nailigtas ng langis ng luyang itim. Walang bakas ng pagdududa sa mukha ni Isa. Sa halip, ang kanyang mata ay napunong ng takot at pag-unawa. Sinasabi ko na nga ba? Bulong niya. Habang tinutulungan ni Isa si Marco na linisin ang mabubok, isang maliit na piraso ng kahoy ang dumaplis sa kanyang daliri. Isang maliit na hiwa, sapat lang para magdugo. Isang butilang matingkat na pulang dugo ang lumabas mula sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Marco ay nakbago. Ang matinding pagkahilo na kanyang nararamdaman ay biglang nawala. Napalitan ito ngang isang matinding gutom, isang gutom na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang amoy dugo ni Isa ay parang isang makapangyarihang pabango na humigop sa lahat ng kanyang kamalayan. Mas matamis pa ito sa anumang bulaklak, mas masarap pa sa anumang pagkain. Ang kanyang nga mata ay nanatiling nakatutok sa daliri ni Isa, sa maliit na patak ng dugo na iyon. Ang kanyang nga pandinig ay naging mas matalas. Naririnig niya ang pagtibok ng puso ni Isa, ang pagdaloy ng dugo sa maugat nito. Isang mababang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi niya namalayang ginawa niya. Marco? Tanong ni Isa. Napansin ang kakaibang titik sa kanyang nga mata. Ayos ka lang ba? Humakbang si Marco palapit sa kanya. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng hindi, ngunit ang kanyang katawan ay may sariling kalooban. Itinutulak ng isang uhaw na hindi mapigilan. Nakita ni Isa ang pagbabago sa kanyang nga mata. Nawala ang Marco na kanyang kilala at ang pumalit ay isang tinging mapanila. Umatras siya, hawak ang kanyang sugatang daliri, ang pakalito at takot ay malinaw sa kanyang mukha. Marco, natatakot na ako sa iyo. Ngunit bago pa man makalapit si Marco, isang matigas at makapangyarihang boses ang pumuno sa silid, isang boses na tila kasing tanda ng mapuno sa gubat. Huwag kang gagalaw, bata. Sa may pintuang ay nakatayo si Lola Sepa. Ang kanyang katawan ay malit at tukot na dahil sa katandaan. Ang kanyang muka ay kulubot na parang isang tuyong dahon. Ngunit ang kanyang nga mata ay nangniningning na may karunungang hindi masusukat. Paano siya nakarating doon nang walang anumang ingay ay isang misteryo. May dala siyang isang maliit na bungkos ng mapinatuyong dahon na umuusok. At ang amoy nito
ay mas matapang pa kaysa sa luyang itim, hindi pinansin ni Lola Sepa si Isa. Ang kanyang mamata ay nakapako kay Marco na ngayon ay nakatigil, nakikipaglaban sa sarili niyang katawan. Umupo ka, utos ng matanda. May bigat ang kanyang salita na hindi kayang suwayin. Giniginaw na napaupo si Marco sa sahig. Sinimulan ni Lola Sepa ang isang ritual. Iwinasiwas niya ang umusok na mga dahon sa paligid ni Marco. Habang bumibikas na mga salitang hindi maintindihan, isang halo ng lumang dialekto at dasal. Ang uso ay mahapdi sa mata at ilong ni Marco. At sa bawat paglanghap niya, pakiramdam niya, ay may isang maruming bagay na pilit na itinutulak palabas mula sa kanyang baga. Kumuha ang matanda ng isang maitim na pulbos mula sa isang supot sa kanyang baywang at ipinahit ito sa dibdib at mga palat ni Marco. Ang pulbos ay kumirot sa kanyang balat na parang naapoy na yelo. Hindi ka sinwerte, ho, sabi ni Lola Sepa, habang patuloy sa kanyang ginagawa. Ang hiningang aswang ay may lason. Ang lawi nito ay may sumpa. Isang galos lang mula sa kuko nito at ang kadiliman ay papasok sa iyong dugo. Ikaw ay nayanggaw. Ipinaliwanag niya na ang impeksyon ay isang mabagal na kamandag. Ang nabangungot, ang sakit ng katawan, at ang hindi may paliwanag na pakauho, sa dugo ito ang maunang yukto. Kung hahayaan, unti-unti siyang mawawala ng sariling pag-isip hanggang sa ang kanyang kaluluwa ay tuluyang lamunin ng dilim at siya mismo ay magiging isang halimaw na uhaw sa laman ng tao. Habang nagsasalita ang matanda, isang itim at mabahong pawis ang bumuka mula sa bawat butas ng balat ni Marco. Ang matinding gutom sa kanyang sikmura ay napalitan ng isang matinding kirot. Yumuko siya at sumuka ng isang maitim at mapait na likido sa sahi na lupa. Pagkatapos nun, ang lahat ay gumaan. Nanghina si Marco at bumaksak sa sahig, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na muli. Nawala na ang uhaw, ang gutom, ang halimaw sa kanyang kalooban. Tumingin siya kay Isa, at ang kanyang mamata ay napuno niya, at takot sa muntik na niyang nagawa. Inabutan siya ni Lola Sepang isang tasa nga mapait na tsaa. Uminom si Marco, at naramdaman niyang bumalik ang init sa kanyang nanlalamig na katawan. Nalinis na ang lason sa iyong katawan, sabi ni Lola Sepa. Ang kanyang mamata ay seryosong nakatitik sa kanilang dalawa, pero ang panganib ay mas malaki pa kaysa sa inaakala ninyo. Ang pag-atake sa iyo ay hindi isang aksidente. Mayroong isang malaking kasamaan na nagpapalakas dito sa baryo Mahinahon at kayong dalawa ay nasa gitna nito. Ang sinangaaraw na tumatago sa masiwang ng dingding na kawayan ang gumising sa kamalayan ni Marco. Ang kanyang katawan ay mabigat at nananakit na para bang binugbok siya sa kanyang paktulok. Ngunit ang lason, ang uhaw, ang halimaw sa kanyang kaloban ay wala na. Ang natira ay isang malinaw at nakakakilabot na alaala ng lahat ng nangyari. Nakaupo si Isa sa isang sulok, binabantayan siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Si Lola Sepa naman ay marahang inihahalo ang isang tasangang maitim na likido na may amoy ngang mapinakulo ang ugat at dahon. Gising ka na? Bata, sabi ngang matanda, hindi man lang lumilingon. Inabutan niya ngang tasa si Marco. Inumin mo ito, pampalakas ng iyong katawan at pananggalang sa iyong kaluluwa. Walang pag-alinlangang ininom ni Marco ang mapait ngunit mainit na tsaa. Bawat lago ay tila nagbabalik ng lakas sa kanyang nanlalambot na kalamnan. Lola, ano po ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Marco. Bakit? Bakit ako inatake? Tumingin sa kanya si Lola Sepa. Ang kanyang nga mata ay parang dalawang malalim na balon na puno ng lihim. Ang kasamaan ay hindi laging nagtatago sa dilim. Iho, minsan, ito ay nakaupo sa isang trono, nakanggiti, at nag-alok ng tulong. Ang halimaw na umatake sa iyo ay isang alagad lamang, isang asong pinakawalan ng kanyang amo para magasik ng takot, o marahil para subukan ang lakas ng nga bagong dating sa baryo. Bago pa man makapagtanong muli si Marco, isang malakas na ingay mula sa labas ang pumuto sa kanilang pag-usap. Isang matandang anunsyo gamit ang isang megapono ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Makinig kayong lahat, mga taga-baryo Mahinahon. Isang magandang balita mula sa ating butihing patron, si Don Ricardo. Bilang pasasalamat sa inyong walang sawang pagtatrabaho,
Inaanyayahan ang lahat ng magsasaka at ang kanilang mga pamilya sa isang malaking handaan at piging nagaganapin sa Hacienda del Silencio ngayong gabi. Nakarong bulungan at sigawan ng tuwa mula sa mga kabahayan. Ang boses ay nagpatuloy, makakaroon ng masasarap na pagkain, inumin, at mamamahagi rin ng tulong pinansyal si Don Ricardo sa lahat ng dadalo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Isang gabi ngang kasaganaan para sa ating lahat. Nakatinginan sina Marco at Isa. Ang kanilang nga mukha ay parehong nabalot ng pagdududa at takot. Ang sinabi ni Lola Sepa ay biglang nakaroon ng isang nakakatakot na katuparan. Ang kasamaan ay hindi na nagtatago. Ito ay hayagang nakanyaya. Isang bitak, bulong ni Isa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Maya-maya pa, dumating ang kanyang ama, si Mang Jose, mula sa bukit. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng isang malawak na ngiti. Narinig niyo ba ang balita? Napakabuti talagang Diyos, at napakabuti ni Don Ricardo. Ito na ang sagot sa ating nga dasal. Isang gabi man lang, makakatikim tayo ngang masarap at hindi natin iisipin ang ating nga utang. Sabi niya habang hinuhubad ang kanyang pambuwang na sombrero. Nawala ang ngiti ni Mang Jose nang makita niya ang nga seryosong mukha ni na Isa at Marco at ang hindi inaasahang presensya ni Lola Sepa sa kanilang bahay. Anong problema? Bakit ganyan ang nga isura ninyo? Tanong niya. Tay, huwag po kayong pupunta. Pakiusap ni Isa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Hindi po ba kayo nagtataka? Pagkatapos ng lahat ng mga kababalahang nangyayari, ng mga nawawala, bigla na lang siyang mag-alok ng ganitong klaseng handaan. May mali po dito, Tay. Pakiramdam ko, hindi ito maganda. Kumunat ang no ni Mang Jose. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Baka naman nakbago na talaga si Don Ricardo. Baka nakokonsensya na siya. Hindi natin dapat tanggihan ang biyaya. Hindi po iyon biyaya. Sabat ni Marco, na ngayon ay nakatayo na. Mang Jose, maniwala po kayo sa amin. May panganib sa hacienda na iyon. Kagabi lang po, isang halimaw ang sumubok na pumasok dito. Kung hindi po dahil sa tulong ni Isa, baka patay na po ako ngayon. Tiningnan ni Mang Jose si Marco, mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang pamumutla nito at ang sirang bintana sa likuran. Ngunit ang takot sa isang makapangyarihang tao ay mas matimbang kaysa sa takot sa isang kwentong hindi kapanipaniwala. Iho, baka naman masama lang ang pakiramdam mo dahil sa pagluluksa? Sabi ni Mang Jose sa isang mahinahong boses. Marahil isang malaking asong galalang iyon na nagutom. Huwag nating bigyan ng kulay ang nga bagay-bagay. Ang handaan ni Don Ricardo ay isang malaking tulong para sa ating lahat. Protay, ni Isa. Ang kanyang nga mata ay nasisimula ng mamasa. Paano kung tama kami? Paano kung isa itong patibong? Ipapahamak niyo lang ang sarili ninyo. Dito na bahagyang tumaas ang boses ni Mang Jose. Ang kanyang pasensya, na manipis na dahil sa maghapong pagbabanat ng buto, ay unti-unti nang nauubos. At ano ang gusto mong gawin ko, Isa? Ang hindi pumunta? Ang suway ng paanyaya ng pinakamakapangyarihang tao sa baryong ito? At ano ang susunod? Baka sa susunod na araw, wala na tayong lupang sinasaka. Baka palayasin niya tayo dito? Paano na tayo mabubuhay? Mas gugustuhin ko pang harapin ang sinasabi ninyong halimaw kaysa mamatay sa gutom. Ang katotohanan sa mga salita ni Mang Jose ay parang isang malaking sampal. Ang kapangyarihan ni Don Ricardo ay hindi lamang sa mga kwento. Ito ay totoo at nakikita sa araw-araw na buhay ng mga magsasaka. Ang isang salita lamang mula sa kanya ay maring maging pakakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng bigas sa hapakainan at ng isang kumakalam na sikmura. Walang nagawa sina Isa at Marco. Ang desisyon ni Mang Jose ay buo na. Nakaukit sa batong ang pangangailangan at takot. Pinanot nila itong pumasok sa silid at kinuha ang pinakamagandang damit nito, isang puting kamiseta na medyo naninilaw. Nasa kalumaan, ang tanging disenteng kasuotan na isinusuot lamang niya tuwing may espesyal na okasyon. Naksuklay itong buhok, nakwisik ng kaunting tubig sa muka, at humarap sa kanila. Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Sinusubukang pagaanin ang tensyon. Babalik din ako kaagad at may dala na akong pakain at kaunting pera. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Sa kabila ng kanyang nga salita, may bahid ng alinlangan sa kanyang mukha. Lumabas si Mang Jose ng bahay at sumabay sa
Iba pang mga magsasaka na masayang naglalakat patungo sa direksyon ng hasyenda. Ang kanilang matawanan at pag-asa ay umaling-aungaw sa papalubok na araw. Naiwan sa bahay ang isang mabigat na katahimikan. Si Isa ay napaupo. Ang kanyang muka ay nakasupsop sa kanyang ngapalat. Walang magawang umiyak. Nilapitan siya ni Marco, ngunit wala siyang masabi para alisin ang sakit na nararamdaman nito. Sa gitna ng kanilang kawalangang pag-asa, muling nagsalita si Lola Sepa. Ang kanyang boses ay malamig na parang hangin mula sa isang puntot. Ang bitak ay nilatak na sa biniya, at ang matupa ay kusanglop na naglalakat papunta sa bibig ng lobo. Pinanot ni Marco at Isa mula sa bintana ang kanilang ama, at ang iba pang mataga-baryo, na unti-unting nagiging malilit na tuldok sa kalayuan. Nilalamon ng mahahaba at nakbabantang anino na nililihang Hacienda del Silencio. Ang gabi ay mabilis na kumalat sa baryo Mahinahon, isang kumot ng kadiliman na tila mas makapal at mas mabigat kaysa karaniwan. Sa lupngang malit na bahay, ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang gasera na ang apoy ay marahang sumasayaw, lumilikhang maaninong gumagalaw sa dingding. Si Isa ay tahimik na umiyak sa isang sulok, habang si Marco ay nakatayo sa kanyang tabi, walang magawa. Ang kanyang puso ay punong galit at kawalang ng pag-asa. Si Lola Sepa ay nakaupo sa isang silya, hindi kumikilos, na parang isang rebultongang sinaunang karunungan. Ang kanyang nga mata ay nakapikit na parabang nakikinig sa malihim na ibinubulong ng gabi. Mula sa kalayuan, maririnig nila ang mahinang tunong musika mula sa hasyenda, isang tunong na dapat sana ay masaya, ngunit sa kanilang pandinig, ito ay parang isang awit ng kamatayan. Bawat nota ay tila isang paalala ng kanilang pagkatalo, ng kanilang ama at nga kanayon na ngayon ay nasa loop ng bitak ng halimaw. Bigla, isang tunog na nabaling sanga mula sa likod bahay ang nagpatigil sa kanilang lahat. Sa isang iglap, tumayo si Marco at kinuha ang itak na nakasabit sa dingding. Si Isa naman ay mabilis na dumampot ng isang piraso ng luyang itim. Humanda sila sa Isa na namang pag-atake. "Sino yan?" sigaw ni Marco sa dilim. Ang katahimikan lamang ang sumagot. Dahan-dahan silang lumapit sa may pintuan sa likod. Bawat hakbang ay maingat at punong tensyon. Isang anino ang gumalaw mula sa gilid ng sagingan. Mas malaki ito kaysa sa isang ordinaryong tao. Humikpit ang hawa ni Marco sa Ita. "Huwag kang lalapit! Babala niya!" Ang anino ay dahan-dahang humabang patungo sa sina ng gasera. At doon, nakita nila kung sino ito. Si Victor. Ngunit iba ang kanyang anyo. Wala na ang mamahaling barong at ang mayabang na tindig. Ang suot niya ay isang simpleng itim na kamiseta at pantalon. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muha ay walang bakas ng pagiging arogante. Ang naroon ay isang malalim na pag-aalala at pagmamadali. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na tanong ni Marco. Itinaas ang Ita. "Nandito ka ba para paktawanan kami?" "Ibaba mo yan, Marco," sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay seryoso at walang bahid ng pang-insulto. "Wala ako ritong para makipag-away. Kailangan ninyo akong pakinggan. Ang buhay ng ama mo, Isa, at ng buong baryo ay nakasalalay dito." Nakalinlangan si Marco. Tumingin siya kay Isa, na puno ring ng pagdududa. "Bakit ka namin paniniwalaan?" tanong ni Isa. "At bakit hindi ka kasama sa handaan ng ama mo?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Victor. "Dahil hindi ko siya ama," sagot niya, at ang masalitang iyon ay bumaksak na parang bato sa gitna ng kanilang katahimikan. "Siya ang pumatay sa tunay kong ama." Natigilan sina Marco at Isa. Ang sinasabi ni Victor ay isang bagay na hindi kayang iprosesong kanilang isipan. Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Marco, dahan-dahang ibinababa ang Ita. Pumasok si Victor sa loob ng bahay. Doon lang nila napansin na may mga galaw siya sa braso at bahit ng putik sa kanyang damit. Tumingin siya kay Lola Sepa at sa isang saglit, nakaroon silang isang pag-usap gamit lamang ang kanilang nga mata. Tumango ang matanda na parabang nagbibigay ng permiso. "Ang taong kilala ninyo bilang Don Ricardo ay isang impostor, isang mangagaw, simula ni Victor. Ang tunay kong ama ang dating pinuno nga. Nilalang na tulad niya sa lupaing ito. Siya ay makapangyarihan. Pero mayroon siyang sinusunod na batas. Hindi siya kailanman nanakit ng nga taga-baryo.
Ang kanyang teritoryo ay ang gubat at ang kanyang mabiktima ay madayuhan at manlalakbay na naliligaw ng landas. At si Ricardo? Tanong ni Marco. Si Ricardo ay ang kanyang kanang kamay, ang kanyang pinakakatiwalaan. Sagot ni Victor, ang kanyang boses ay napuno ng galit, ngunit nilinlang siya ang kasakiman. Hindi siya nasiyahan sa pagiging pangalawa. Nais niya ang lahat, ang kapangyarihan, ang teritoryo, at higit sa lahat, ang sikbin. Ang sikbin? Ulit ni Isa, isang nilalang na nagbibigay ng walang katapusang swerte at yaman sa nakaalaga nito, paliwanag ni Victor. Ito ang dahilan kung bakit naging napakayaman ni Ricardo. Ngunit ang sigbin ay tapat lamang sa isang linya ng dugo ang dugo ng aking ama. Isang gabi, 10 taon na ang nakalipas, tinraidor ni Ricardo ang aking ama. Tinipon niya ang maalagat na nainggit sa kapangyarihan ng aking ama at sabay-sabay nila itong pinaktulungan. Pinatay nila siya. Huminto si Victor. Ang kanyang makamao ay nakakuyom. Nang makuha na niya ang lahat, may isang problema si Ricardo. Ang sigbin ay hindi sumunod sa kanya. Nagwala ito at naging mapanganib. At doon niya nalaman na ang tanging paraan para makontrol ang sigbin ay ang pagkakaroon ng isang taong may dugong tulad ng sa aking ama. Kaya niya ako binuhay. Ako, ang nag-isang anak ng taong pinaslang niya. Ang kwento ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa dibdib ni Marco at Isa. Ang batang lalaki na kinamumuhian nila sa loob ng maraming taon ay hindi pala isang kontrabida. Siya ay isang bihag. Lahat ng nakita ninyo, patuloy ni Victor, ang kayabangan, ang pang-api. Lahat iyon ay isang palabas. Isang maskara na isinuot ko para mabuhay. Kailangan kong ipakita kay Ricardo na ako ay isang inutil na bata na walang pakialam sa mundo kundi ang magpasarap sa buhay. Kailangan niyang isipin na wala akong alam, na hindi ko naalala ang ginawa niya. Iyon ang tanging paraan para hindi niya ako ituring na banta. Kaya pala palagi mong inawi si Isa, sabi ni Marco, unti-unti nang naiintindihan ang lahat. Para ilayo siya sa iyo, sagot ni Victor. Para walang sinuman ang madamay kapag dumating na ang araw ng aking paghihiganti. Pero nakamali ako. Hindi ko inaasahan ang pagbabalik mo, Marco. At lalong hindi ko inaasahan na makakaligtas ka sa pag-atake ng alagad niya. Dito na nagsalita si Lola Sepa. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Ang batang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon mula pa nung siya ay paslit. Sabi niya, tumutukoy kay Victor. Ako ang matalik na kaibigan ng kanyang tunay na ina. Isang manggagamot na nanumpa na poprotektahan ang kanilang lahi. Sa loob ng 10 taon, palihim naming binalak ang araw na ito. Nahintay kami ng tamang pakakataon. At ang handaan ngayong gabi, sabi ni Isa, ang takot ay muling bumalik sa kanyang boses. Ang handaan na ito ang huling hagbang ni Ricardo, kumpirma ni Victor. Gagamitin niya ang pagkain na may halong lawe at dugongang aswang para gawing nga bagong alagat ang lahat ng magsasaka. Plano niyang bumuang isang bagong hukbo. Isang hukbo na sunod-sunuran sa kanya. Walang sariling pag-isip. Kapag nangyari iyon, wala nang sinuman ang makakapigil sa kanya. Ang baryo mahinahon ay magiging kanyang personal na kaharian ng kadiliman. Ang buong kwento ay nakalatak na sa kanilang harapan. Isang masalimot na tapiserya ng pagtataksil, paghiganti, at sinaunang mahika. Ang batang kinainisan nila ay ang kanilang tanging pag-asa. Ang matandang pinagtatawanan ng baryo ay isang makapangyarihang manggagamot, at ang taong iginagalang at kinatatakutan ng lahat ay isang demonyong nagbabalat kayong tao. Tumingin si Victor sa kanilang dalawa, at sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na Victor isang binatang puno ng sakit, galit, at isang desperadong pag-asa. Ngayon, naintindihan niyo na ba? Hindi ko kayo kalaban. Si Ricardo ang kalaban nating lahat. Tutulungan niyo ba akong bawiin ang dapat sa akin at iligtas ang baryong ito bago pa maging huli ang lahat? Ang tanong ni Victor ay binitin sa hangin. Isang hamon na humihingi ng isang desisyong babago sa kanilang buhay magpakailanman. Nakatinginan sina Marco at Isa. Samga mata ang isa't isa. Nakita nila ang parehong takot. Ngunit sa ilalim nito ay may isang bagong sumisibol na determinasyon. Ang gabi ng lagim na naranasan ni Marco at ang pag-alala ni Isa para sa kanyang ama ay nakalis ng lahat ng kanilang pag-alinlangan. Ito na ang kanilang laban, gusto man nila o hindi. Wala na kaming ibang pagpipilian,
Sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay mahinang ngunit matatag. Pinapahit ang huling bakas ng luha sa kanyang mata. Nasalop si tatay. Kung may kahit isang maliit na pag-asa para mailigtas siya, gagawin ko ang lahat. Tumingin si Marco kay Victor. Ang dating galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bigiting respeto. Ang pamilya ko ay tumakbo mula sa kasamaang ito 10 taon na ang nakalipas, sabi niya. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit, pero hindi na ako tatakbo ngayon. Hindi na. Tumango si Victor. Isang bahagyang pagaan ang makikita sa kanyang mukha. Kung gayon, kailangan nating kumilos ng mabilis. Sabi niya, ang handaan ay hindi lamang isang simpleng piging. Ito ay isang ritual. Ipinaliwanag niya ang buong proseso ng mas detalyado. Ang lason na pumasok sa iyo, Marco, ay mula lamang sa hininga o galos ng isang alagat. Mahina pa iyon? Ang inihanda ni Ricardo ngayong gabi ay iba. Ang pakain at inumin ay direkta niyang hinaluan ng kanyang sariling dugo at lawe ang esensya ng isang pinunong aswang. Mas mabilis ang epekto nito, mas malakas, at halos imposible ng baliktarin. Sa oras na sumikat ang araw bukas, ang kanilang makaluluwa at katawan ay tuluyan ng magiging pek-ari ni Ricardo. Ang bawat salita niya ay nakdakdak sa bigat ng kanilang sitwasyon. Mayroon lamang silang ilang oras. Ang pagsikat ng araw ang kanilang taning. Naktipuan sila sa paligid ng maliit na mesa. Ang gasera sa gitna ang naksilbing tanging liwanag. Lumilikhang mahahabang. Anino na sumasayaw sa kanilang mga seryosong mukha. Mula sa isang supo na dala niya, inilabas ni Victor ang isang piraso ng inilaw at lumang pergamino. Maingat niya itong binuklat sa mesa. Ito ay isang mapa. Isang detalyadong mapa ang Hacienda del Silencio na iginuhit gamit ang kamay. Sa loob ng 10 taon, bawat sulok ng mansyon na iyan ay kinabisado ko. Sabi ni Victor, ang kanyang daliri ay gumuhit sa mali niya sa mapa. Ito ang plano. Ang piging ay ginaganap dito, turo niya sa isang malaking kwadrado sa gitna ng mapa na may markang Green Hall. Ang lahat ng pangunahing daanan ay may mahigpit na bantay. Imposibleng makapasok tayo doon nang hindi napapansin. Ngunit dito, turo niya sa isang maliit na guhit sa silangang bahaging ng Sean, ay may isang lumang daanan na ginagamit ng mahardinero para sa kanilang makagamitan. Ito ay patungo sa kusina. Dito tayo papasok. Tumingin siya kay Marco. Ang unang hakbang ay kailangan ng isang panggulo, isang malakas na distraksyon. Ikaw ang gagawa niyon, Marco. Ako? Gulat na tanong ni Marco. Bakit ako? Dahil ikaw ang bagong mukha sa baryo. Ikaw ang taong sumagot-sagot sa akin sa lamay. Ikaw ang nakaligtas sa atake ng kanyang alagat. Si Ricardo ay interesado sa iyo. Gusto niyang malaman kung ano ang iyong kakayahan. Paliwanag ni Victor. Pumunta ka sa harap ng malaking gate. Sumigaw ka. Hamunin mo siya. Hamunin mo ako. Gawin mo ang lahat para makuha ang atensyon niya at ng kanyang bantay. Kailangan nating isipin niya na ang panganib ay nasa labas, hindi sa loob. Tumingin naman siya kay Isa. Habang ang lahat ng atensyon ay nakatuon kay Marco. Ikaw naman, Isa, ang may pinakamahalagang misyon. Ito, turo niya sa isang maliit na bilog sa ilalim ng mapa na may markang Bodega de Piedra. Ang lumang bodega na gawa sa bato sa ilalim ng mansyon. Dito niya ikinukulong ang sigbin. Bakit kailangang pakawalan ang sigbin? Tanong ni Isa. Dahil ang sigbin ang pinamumulan ng swerte at kapangyarihan ni Ricardo. At ito rin ang kanyang pinakamalaking kahinaan? Sagot ni Victor. Hindi niya ito kayang saktan dahil mawawala ang kanyang yaman. Kapag nalaman niyang nakawala ito, magpapanik siya. Mawawala siya sa fokus. Iiwan niya ang ritual para unahin ang paghahanap sa sigbin. Sa sandaling iyon, doon tayo ataka. At kami naman ni Lola Sepa, tanong ni Marco. Habang nagaganap ang lahat ng iyan, si Lola Sepa ang maghahanda ng ating sandata at ng lunas para sa mga taga-baryo. Sabi ni Victor. Dito, binuksan ni Lola Sepa ang kanyang sariling bayong na dala. Ang laman nito ay hindi pangkaraniwan. May mga bungkos ngang iba't ibang pinatuyong dahon. Maugat na kakaiba ang hugis. Mamaliliit na supot na naglalaman ng asin at dinurok na bawang. At ilang botle ang langis ngang luyang itim na mas matingkat pa ang kulay kaysa sa ibinigay kay Marco. Ito ang ating sandata, sabi ngang matanda.
Kumuha siya ng 3 maliliit na kuwintas na gawa sa mga butong luyang itim. Isuot ninyo ito. Ito ay mga anting-anting. Hindi nito kayo gagawing immortal, pero magbibigay itong proteksyon laban sa kanilang matitik at bulong na maaring magpahinang ng inyong loop. Pagkatapos, kinuha niya ang ita ni Marco at isang maliit na balisong na ibinigay kay Isa. Maingat niyang pinahiran ang matalim nito ng isang maitim at malakit na likido mula sa isang botlya. Ito ay purong katas ng luyang itim na may kasamang dasal, sabi niya. Isang daplis lang nito sa kanilang balat ay sapat na para sunugin ang kanilang laman na parang papel. Ang huli niyang inilabas ay isang malaking banga na gawa sa luwat. At ito, sabi niya, ang lunas. Dito ko pinagsama-sama ang katas ng luyang itim at iba pang mga halamang gamot. Kapag napabagsak na natin si Ricardo, ito ang ipapainom natin sa mga biktima para linisin ang lason sa kanilang mga katawan. At ikaw, Victor? Tanong ni Marco. Ano ang iyong gagawin? Isang madilim na apoy ang nakalapsam ng mata ni Victor kapag nakakagulo na ang lahat dahil sa pagkawalang ng sigbin. At habang si Ricardo ay abala sa pagharap sayo, doon ako lalabas, sabi niya. Doon niya malalaman na ang batang inalagaan niya sa loob ng 10 taon ay isang ahas na naghihintay lang tamang oras para tumukla. Ako ang haharap sa kanya. Ako ang tatapos sa kanya. Ang buong plano ay nakalatag na. Ito ay desperado, mapanganib, at ang sansang kanilang tagumpay ay napakaliit. Ngunit ito na lamang ang kanilang pag-asa. Tiningnan nila ang isa't isa si Marco, ang apo na nagbabalik para harapin ang kinatatakutan kanyang pamilya. Si Isa, ang anak na handang isugal ang lahat para sa kanyang ama. Si Victor, ang prinsipang kadiliman na naghahanap ng katarungan. At si Lola Sepa, ang huling bantayo ng sinaunang kapangyarihan. Sila ang munting hukbo na hahamon sa haringang maaswang. Wala nang atrasan ito, sabi ni Victor habang maingat na nilulon ang mapa. Oras na para singilin si Ricardo sa lahat ng kanyang makasalanan. Sa ilalim nga maputlang sinak ng buwan. Ang 3 anino ay tahimik na lumabas mula sa maliit na kubo. Dala ang kanilang nga anting-anting, masandatang may lason, at isang plano na maring maging kanilang kaligtasan o kanilang libingan. Ang kanilang destinasyon, ang pusot ng kadiliman, ang Hacienda del Silencio. Ang pader nga Hacienda del Silencio ay parang isang matayok na halimaw na natutulok sa ilalim ng buwan. Gawa ito sa mga lumang bato na tinubuan ng lumot at binalutan ng magumagapang na bagingang bougainvillea na ang mabulaklak ay kulay dugos sa dilim. Sa kanilang paglapit, ang mahinang tunog ng musika mula sa loob ay nagmistulang isang mapanlinlang na awit ng akit ngunit punong panganib. Pinangunahan sila ni Victor. Ang kanyang bawat galaw ay tiya at tahimik. Isang malaking pakakaiba sa aroganteng kilos na ipinakita niya sa loob ng maraming taon. Ang lupaing ito ay kanyang kulungan, at ngayon, ito ay ang kanyang larangan ng digmaan. Dinala sila ni Victor sa isang bahagi ng pader kung saan may isang dambuhalang punong balete. Ang nga ugat nito ay parang mga ahas na yumayakap sa mga bato. Sa likod ng makakapal na dahon at baging na nakasabit dito, may isang maliit at halos hindi na napapansing pinto na gawa sa bakal. Ang lagusan ng mahardinero, bulong ni Victor. Hindi na ito ginagamit ng maraming taon. Kumuha siya ng isang piraso alambre mula sa kanyang bulsa at sinimulang kalikutin ang kinakalawang na seradura. Ang bawat mahinang kalansing ng metal ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Nang sa wakas ay bumukas ang seradura, isang nakakabinging kriiik ang umalingaw-ngaw habang dahan-dahan nilang itinulak ang pinto. Napahinto silang 3, pinakikiramdaman ang paligid, naghihintay ngang sigaw ngang ngabantay. Ngunit wala silang narinig kundi ang malayong tunog ng piging. Mabilis silang pumasok sa loob at isinara ang pinto. Sa kanilang pagpasok, isang kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa kanila. Ang hardin sa loob nga ang hacienda ay perpekto, masyadong perpekto. Ang mga damo ay pantay-pantay na nakagupit. Ang halaman ay nakahanay na parang nga sundalo. At ang mabulaklak ay namumukatkat sa makulay na tila hindi natural. Ngunit ang perpektong hardin na ito ay walang buhay. Walang maririnig na huningang kuliglik, walang koka ng palaka, walang kahit anong ingay ng insekto. Ito ay isang hardin na tahimik na parang isang libingan. Ang hangin ay mabigat. Puno ng nakasukang tamis na nga bulaklak na namumukatkat lamang sa gabi.
Isang amoy na kumakapit sa lalamunan. Maingat silang gumapang sa lilim ng mga estatwang gawa sa marmol at mga matataas na halaman. Ang kanilang nga puso ay dumadagundong sa bawat kaluskos ng kanilang nga paa sa tuyong dahon. Habang papalapit sila sa mansyon, papalakas din ang ingay mula sa loop. Ngunit hindi ito tunong ang isang masayang selebrasyon. Ang matawanan ay masyadong malakas, halos parang halahak ng mabali. Ang musika ay isang paulit-ulit at hipnotikong ritmo na tumatago sa buto. Nakahanap silang isang malaking bintanang salamin sa gilid ng Grand Hall. Bahagyang natatakpan ng isang makapal na kurtinang pelus. Maingat silang sumilip sa maliit na siwang. Ang kanilang nakita ay isang eksenang hango sa isang masamang panaginip. Ang Grand Hall ay maliwanag, pinalamutian ng mga magagarang dekorasyon. Sa gitna ay may mahahabang mesa na punong pakain ilang buwang litso na makintap ang balat, mabundok ng prutas na kakaiba ang hitsura, at mga malalaking banga na pinaglalagyan ng isang inuming kulay pula na parang dugo. Nandun ang mga magsasaka ng baryo mahinahon. Nakaupo sila, kumakain, tumatawa, ngunit may mali. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, parang salamin na walang sinasalamin. Ang kanilang mga kilos ay magaspang at hindi kontrolado. Kumakain sila na parang mahayop na ngayon lang nakakita ng pagkain, gamit ang kanilang nga kamay, walang pakialam sa mga natatapon sa kanilang nga damit. Ang kanilang natawa ay walang saya. Mahungkak na tunok na pinipilit lamang lumabas sa kanilang malalamunan. Sa dulong pinakamahabang mesa, sa isang upuang parang trono, nakaupo si Don Ricardo. Hindi siya kumakain. Pinapanot lamang niya ang lahat na parang isang magsasakang pinapanot ang kanyang alagang baboy na lumulusok bago katayin. Sa kanyang mukha ay may isang ngiting lubos na kasiyahan, isang ngiting mapanila, at puno nga samaan. Hinanap ng mga mata ni isa ang kanyang ama, at nakita niya ito. Nakaupo si Mang Jose sa gitnang karamihan, tumatawa ng malakas kasama ang iba. Kumuha itong isang pirasong karne na itim at makintap at isinubo ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Isa ang isang bagay na napaduro sa kanyang puso. Ang nga mata ng kanyang ama ay bahagyang kumislap ng kulay pula. Isang ugat sa kanyang sentido ang umumbok at tila may isang itim na likido na gumapang dito. Ang kanyang ngiti ay naging isang ngiwi na nagpakita ng kanyang ngipin. Mas mukha itong isang ungol kaysa isang ngiti. Nawawala na ang kanyang ama. Unti-unti siyang nilalamon ng kadiliman sa harap mismo ng kanyang nga mata. Napahawak si Isa sa kanyang bibig para pigilan ang isang siga. Mabilis siyang hinila ni Marco palayo sa bintana bago pa sila mapansin. Sa likod ng isang malaking halaman, nanginginit na napaluhot si Isa. Ang imahe ng kanyang ama ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Si tatay, hikbi niya. Tumingin si Victor sa bintana. Ang kanyang muka ay isang maskara ang malamig na galit. Iyan ang ginawa niya sa mga tapat na alagad na aking ama, bulong niya. Ginawa niya silang mawalang isip na puppet. Mahayop na ang tanging alam ay sumunod at pumatay. Ang nakita nila ay nag-alis ng lahat ng natitirang takot at pinalitan ito ng isang nag-alap na determinasyon. Hindi na ito isang simpleng misyon ng paliligtas. Ito ay isang gra para sa kaluluwa ng buong baryo. Kailangan nating magmadali. Sabi ni Isa, tumayo. Ang kanyang mata ay puno ng apoy. Sa kabila ng maluhang dumadaloy dito, bawat minutong nasasayang ay isang habang ni tatay palapit sa impyerno. Tumango si Victor. Tumingin siya kay Marco. Marco, mahanda ka na. Huwag kang mag-alala. Ang anting-anting na bigay ni Lola Sepa ay poprotekta sa iyo. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Pumunta ka sa harapang tarangkahan. Tumango si Marco. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Isa, sumunod ka sa akin, sabi ni Victor. Ituturo ko sa iyo ang daan papuntang bodega. Mag-ingat ka. Nagiwalay sila ang landas. Si Marco ay gumalaw na parang isang anino. Tinahak ang madilim na paligid ng mansyon patungo sa harapan. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog dahil sa takot at galit. Siya na ngayon ang pain. Si Victor at Isa naman ay mas lumalim pa sa kadiliman ng hardin, patungo sa isang bahagi ng mansyon na walang bintana, kung saan naghihintay ang isa pang susi sa kanilang maliit na pag-asa. Sa kanilang pag-alis, ang nakakabinging ingay ng malagim na piging ay napatuloy, isang paalala ng panganib na kanilang sinusuwang at ng munting oras na kanilang ginugugol. Ang bitak ay nakabukas, at sila ay papasok na sa pinakapuso nito.
Si Marco ay huminga ng malalim. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila yelo sa kanyang mabaga. Tiningnan niya ang dambuhalang tarangkahan na gawa sa itim na bakal na binabantayan ng dalawang malalaking lalaki na nakatayo na parang mga estatwa. Mula sa loop, ang ingay ng piging ay parang isang masamang panaginip. Itinaas niya ang kanyang boses. Hinugot ang lahat ng galit at takot sa kanyang dibdib at ginawa itong isang sigaw. "Victor! Lumabas ka riyan! Duwag!" Ang kanyang sigaw ay umaling-aungaw sa katahimikan ng gabi at ang dalawang bantay ay agad na nakriyak. "Umalis ka dito!" Sigaw ang isa. Ngunit hindi nagpatinag si Marco. "Akala mo ba matatakasang mo ako? Pagkatapos mo akong bastusin sa lamay ng lola ko, magtatago ka na lang na parang daga. O baka naman nagtatago ka sa likod ng palda ng tatay-tatayan mo." Ang salita niya ay sinadyang maging lason. Muling sumigaw ang mga bantay, ngunit ang ingay ni Marco ay sapat na para marating ang loop ng mansyon. Ang musika ay biglang huminto. Ilang sandali pa, isang anino ang lumitaw sa isang balkonahe sa itaas. Si Don Ricardo, may hawak na isang kopitang pulang alak, ay tumingin sa ibaba na may halong pakainis. Sino ang pangahas na gumugulo sa aking pamamahay sa gabing itong selebrasyon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Nakita niya si Marco. "Ikaw," sabi niya, at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ang batang nakaligtas. Ang tapang mo para magpakita dito. Palabasin mo ang duwak mong anak," sigaw ni Marco. "May usapan pa kami na dapat tapusin." Tumawa si Don Ricardo. "Gusto mong pumasok? Sige, pagbibigyan kita." Tumingin siya sa mga bantay. "Papasukin ninyo siya. Gusto kong mas makilala ang ating matapang na bisita." Ang dambuhalang tarangkahan ay dahan-dahang bumukas. Habang si Marco ay buwang tapang na naglalakad papasok sa pugat ng leon, sa kabilang panik ng mansyon, sina Victor at Isa ay mabilis na gumagalaw sa mga madidilim na pasilyo nga katulong. Ang hangin dito ay malamig at may amoy nga alikabok at nabubulok na kahoy. Dinala sila ni Victor sa isang pader na bato sa pinakaliblib na bahagi ng kusina. Itinulak niya ang isang maluwak na bato at isang maliit na pinto na nakatago ang lumitaw. "Dito tayo," bulong niya. Ang daanan ay masikip at madilim, patungo sa ilalim ng lupa. Nang marating nila ang dulo, isang mabigat na pinto na gawa sa kahoy na molafe at bakal ang kanilang nakita. Ito ang pintuan ng Bodega de Piedra. Kinuha ni Victor ang isang lumang susi. Ngunit nang subukan niyang ipasok ito, isang asul na kuryente ang bahagyang kumislap sa seradura. "May selyong mahika," sabi ni Victor. Dito na kumilos si Isa. Kinuha niya ang isang pirasong luyang itim at idinin ito sa seradura. Isang tunok na parang sumisirit na mantika ang kanilang narinig at isang maitim na usok ang lumabas mula sa bakal. Nawala ang asul na kuryente. Mabilis na ipinasok ni Victor ang susi at pinihit ito. Bumukas ang pinto. Ang loob ng bodega ay malamig at mamasa-masa. Sa gitna, sa ilalim ng isang sinangang buwan na tumatago sa isang maliit na butas sa itaas, ay may isang malaking hawla. At sa loob nito, nakasulok ang isang nilalang. Ang sikbin. Hindi ito ang halimaw na inaasahan nila. Ito ay isang maliit na nilalang na parang kambing na walang sungay. Ang balahibo nito ay itim na parang gabi at ang kanyang nga mata ay malaki at puno ng kalungkutan. Nanginginig ito sa takot. Nang maamoy nito si Victor, marahan itong gumawa ng isang mahinang tunok at lumapit sa rehas. Kinikilala ang dugo ng kanyang tunay na amo. Dahan-dahang lumapit si Isa. "Huwag kang matakot," bulong niya. "Palalayain ka namin." Sa sandaling hinawakan ni Isa ang kandado ng hawla, isang nakakabinying atungal ng galit ang narinig nila mula sa itaas. Isang atungal na hindi galing sa tao. Naramdaman ni Don Ricardo na ang selyo sa kanyang pinakamahalagang kayamanan ay nasira na. Sa Grand Hall, ang piging ay biglang naging isang eksenang kaguluhan. Itinapon ni Don Ricardo ang kanyang kopita at ang kanyang mga mata ay naging dalawang nakbabagang pula. "Eng sigbin!" sigaw niya. Ang kanyang anyong tao ay unti-unting nawawala. Ang kanyang makuko ay humaba at ang kanyang mapangil ay lumabas. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay napapaligiran ng kanyang bantay. "Ikaw ang may kagagawan nito." Akmang susugurin na niya si Marco ng isang malakas na boses ang pumutol sa kanyang galit. "Huwag mo siyang sasaktan, Ricardo!"
Mula sa isang pinto sa gilid, lumabas si Victor. Hindi na siya ang aliping anak, kundi isang mandirikmang punong galit. Ang pagkagulat sa mukha ni Don Ricardo ay hindi masukat. "Victor, taksil!" Ungol niya. "Akalain mong ang ahas na inalagaan ko sa aking dibdib ay ako pa pala ang tutuklawin. Hindi mo ako inalagaan." Sigaw ni Victor. "Ginawa mo akong bihag. Ngayon, oras na para magbayad ka sa pagpatay mo sa aking ama." Sa sandaling iyon, lumabas din si isa mula sa parehong pinto. At sa kanyang likuran ay ang takot ngunit malaya ng sigbin. "Malaya na siya! Demonyo ka!" Sigaw ni isa. Ang pagkakita sa sigbin na wala na sa hawla ang tuluyang napaninga sa gali ni Don Ricardo. "Patayin sila! Patayin silang lahat!" Utos niya. Ang nabantay niya ay sabay-sabay na nakbago ngang anyo. Ang kanilang nabalat ay naging kulay abo at makaliskis. Ang kanilang nakamay ay naging matutulis na kuko. Ang mamagsasaka naman, na ngayon ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mamata ay pula na rin, at sila'y gumalaw na parang mazombi palapit sa kanila. Nagsimula ang isang madugong labanan. Si Marco, gamit ang itak na may lason ng luyang itim, ay walang takot na sumugot sa mabantay. Bawat tamang ang kanyang itak ay naiwan ng isang sumisirit na sugat sa maaswang na umurong sa sakit. Si isa naman ay inilabas ang masupot ng asin at dinurok na bawang na bigay ni Lola Sepa. Ibinato niya ito sa mga papalapit na magsasaka. Ang alat at anghang ay tila nakakagising sa kanilang mga nahihimbing na diwa, nakbibigay sa kanilang panandaliang pakalito. Ang sigbin, na ngayon ay nakakaramdam ngang katapatan kay isa, ay mabilis na tumakbo sa paligid. Tinatapilok ang mabantay at lumilikhang ang gulo. Sa gitna ng lahat, nagarap sina Victor at Don Ricardo. Ang kanilang laban ay mabilis at brutal. Si Victor ay mas maliksi. Umiwas sa mga nakamamatay na atake ni Ricardo, habang sinusubukan niyang saksakin ito gamit ang kanyang sariling balisong na may lason. Si Ricardo naman ay mas malakas. Bawat suntok at kalmot niya ay may bigat na kayang dumurok ng buto. Hawak nila ang atensyon ng isa't isa, isang sagupaan ng dalawang henerasyon ng kadiliman. Ngunit sila ay dehado. Masyadong marami ang kalaban. Ang mamagsasaka ay unti-unti nang nakakabawi at nagiging mas agresibo. Sa isang iglap, nakamali si Victor. Nasalo ni Ricardo ang kanyang braso at sa isang malakas na paghagis, itinapon siya nito sa kabilang dulo ng silid kung saan siya bumaksak at nawalan ng malay. Ang lahat ay tila huminto. Ngayon, ang naapoy ng mga mata ni Don Ricardo ay nakatuon na lamang kina isa at sa sigbin. "Akin ang sigbin," ungol niya. Ang lawi ay tumutulo mula sa kanyang mapangil. "At akin din ang buhay ninyong lahat." Sa isang nakakakilabot na bilis, sumugot siya papalapit kay isa. Ang kanyang nga kuko ay handa ng pumunit at pumatay. Ang nakakakilabot na anyo ni Don Ricardo ay sumusugot na parang isang itim na kidlat patungo kay isa. Ang kanyang makuko ay handa ng durugin ang lahat ng hahadlang sa kanya. Ngunit sa huling sandali, isang maliit na anino ang mabilis na kumilos. Ang sikbin, na kanina'y punong ng takot, ay biglang nagpakita ng isang katapangang hindi naasahan. Sa isang mabilis na talon, kinagat nito ang binti ni Ricardo. Ang mamaliit nitong ngipin ay tumusok sa laman ng aswang. Umungal sa sakit at galit si Ricardo, hindi dahil sa tinding kagat, kundi dahil sa pangahas na ginawang nilalang na dapat ay pagari niya. Itinapon niya ang sigbin na parang isang basahan, ngunit ang panandaliang pagkagambalang iyon ay sapat na. "En gayon Marco!" sigaw ni Victor mula sa sahig. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, inihagis ni Marco ang ita na may lason ng luyang itim. Ang talim ay umikot sa hangin at bumaon ng malalim sa balikat ni Ricardo. Isang tunok na parang sumisirit na mainit na bakal sa tubig ang narinig, at isang maitim na usok ang lumabas mula sa sugat. Ang sakit ay tila 10 beses na mas matindi kaysa sa isang ordinaryong saksak. Bumitiv si Ricardo kay isa at napasigaw sa hapdi. Pilit na binubunot ang nakapoy na tali mula sa kanyang balikat. Sa pagkakataong iyon, si Lola Sepa, na kanina pa tila nanonot lamang, ay humakbang pasulong mula sa dilim. Ang kanyang anyo ay hindi na mukhang isang mahinang matanda. Tila may isang hindi nakikitang kapangyarihan ang bumabalot sa kanya. "Ricardo," sigaw niya. Ang kanyang
Boses ay malakas at puno nga autoridad na umalingaw-ngaw sa buong Grand Hall. Ang kapangyarihan mo ay nakaugat sa kasakiman. Ang luyang itim ang lason sa iyong dugo, at ang sigbin ang tanikala sa iyong kaluluwa. Habang malaya ang sigbin, hindi ka magiging buo. Ang salita ni Lola Sepa ay hindi lamang isang babala. Ito ay isang sumpa. Naintindihan ito ni Ricardo. Tumingin siya sa sigbin na ngayon ay nasa likuran na ni Isa, at pagkatapos ay kay Marco na handa ng sumugot muli. Ang kanyang galit ay nahati. Ang paknanais niyang mabawi ang sigbin ay kasing tindi ng paknanais niyang patayin ang humahamon sa kanya. Sinamantala ni Isa ang pag-alinlangan ni Ricardo. Halika dito, sigaw niya sa sigbin at mabilis siyang tumakbo palibot sa mamesa. Ang maliit na nilalang ay mabilis na sumunod sa kanya na parang isang tapat na alaga. Nakmistula silang pain na hinahabol-habol ng isang sugatang tigre. Habang abala si Ricardo sa pahabol kay Isa, si Marco naman ay maingat na lumalapit, hinahanap ang tamang tiempo para sa isa pang paatake. Sa kabilang banda, si Victor ay dahan-dahang gumabangon. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang nga mata ay nag-alap sa isang apoy na mas matindi pa ang apoy ng 10 taong paghihiganti. Isang atungal na hindi galing sa tao at hindi rin galing sa aswang ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ito ay isang sigaw ngang isang anak na inagawan ng lahat. Ang sigaw na iyon ay isang hamon na hindi maaring tanggihan ni Ricardo. Binaling niya ang kanyang atensyon mula kay Isa at hinarap ang tunay na tagapakmana. Tapusin na natin ito, sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit punong determinasyon. Muling nakpang-abot ang dalawa sa isang marahas na laban. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Si Ricardo ay sugatan at nangihina dahil sa luyang itim. Si Victor naman, kahit sugatan, ay lumalaban na may layunin. Nakita ni Marco ang pagkakataon. Sumanya siya kay Isa. Nakaintindihan sila kahit walang salita. Habang si Victor ay buong tapang na sinasalo ang atake ni Ricardo, mabilis na kumilos si Isa. Pinatakbo niya ang sikbin sa isang gilid. At ang tunok na malilit nitong pa ay umagaw sa atensyon ni Ricardo sa isang saglit. Sa sandaling paglingon na iyon, sumugot si Marco mula sa kabilang panik, hindi sa katawan, kundi sa mga binti. Iwinasiwas niya ang isa pang balisong na may lason at hiniwa ang likod ng tuhod ni Ricardo. Napaluhot ang dambuhalang aswang, umuungal sa sakit. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Victor. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, niyakap niya si Ricardo mula sa likuran. Ikinulong ang nga braso nito. Enggayon N.A., sigaw ni Victor. Ang kanyang nga ugat sa lik ay halos pumutok na. Mabilis na lumapit si Lola Sepa. Wala siyang dalang sandata, kundi ang malaking bangan na gawa sa luwat ang sisidlan ng purong katas ng luyang itim. Sa tulong ni Marco, pilit nilang ibinuka ang bibig ni Ricardo na punong pangil. Nagpupumiglas ito, ngunit ang pinaksamang lakas ni na Marco at Victor ay sapat na para pigilan siya. Walang awa na ibinuhos ni Lola Sepa ang maitim at malakit na likido sa lalamunan ng hari ng maaswang. Ang reaksyon ay mabilis at karumal-dumal. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang sigaw, ngunit ito ay naputol at naging isang tunog ng pakabulol. Isang makapal at mabahong itim na usok ang lumabas mula sa kanyang bibig, ilong, mga mata at tainga. Ang kanyang balat ay nagsimulang makaroon ng ngapaltos na parabang siya ay niluluto mula sa loob. Ang kanyang mamata ay nalaki sa matinding paghihirap at ang pula nitong ningning ay unti-unting namatay. Ang kanyang katawan ay nanginig ng malakas at pagkatapos sa isang huling nakakakilabot na pagyanik, nagsimula siyang matunaw. Ang kanyang laman at buto ay naging itim na abo na dahan-dahang gumuho sa sahig hanggang sa ang natira na lamang ay ang kanyang nga damit at isang maliit na batong itim na kumikinang. Sa gitna ng abo, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa Grand Hall. Ang tanging maririnig ay ang pahingal ng nga bayani. Tapos na. Sa pagbagsak ni Ricardo, ang pulang kislap sa mga mata ng nga magsasaka ay biglang nawala. Ang kanilang maagresibong kilos ay huminto at sila ay natumba na parang mapapet na pinutulang ng tali. Ang ilan ay napahawak sa kanilang maulo, umungo sa sakit at pagkalito. Ang lunas, sabi ni Lola Sepa, ang kanyang boses ay pagod ngunit matatak. Hindi na sila naaksayan ng panahon. Sa tulong ni na Marco at Isa,
Sinimula nilang painumin ang bawat magsasakang natitirang lunas mula sa banga. Isa-isa, habang iniinom nila ang mapait na likido, sila'y umubo at isinusuka ang itim na lason na ipinakain sa kanila. Ang kanilang mga mata ay unti-unting bumabalik sa normal, ang pakalito ay napapalitan ng pakilala, at pagkatapos ay ng matinding kapaguran. Sa gitnang lahat, nakita ni Isa ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Mabilis niya itong nilapitan at tinulungang painumin ng lunas. Isinuka ni Mang Jose ang itim na lason at pagkatapos ay huminga ng malalim. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Isa, anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Anong nangyari? Hindi napigilan ni Isa ang kanyang maluha. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Isang yakap ng pasasalamat at pag-ibig. Ligtas na po kayo, tay. Ligtas na po tayo. Tumayo sina Marco, Isa, Victor at Lola sa pasagit ng wasak na Green Hall. Sa labas, ang kadiliman gabi ay unti-unti nang naglalaho. Ang unang sinang araw ay nagsimula ng pumasok sa mga sirang bintana, tinataboy ang mahuling aninong bangungot. Nanalo sila, ngunit ang halaga ng kanilang tagumpay ay makikita sa kanilang napagod na mukha at sa katahimikan ng mataong kanilang iniligtas. Tumingin si Victor sa tumpok na abo sa sahig, kung saan dating nakatayo ang kanyang kaawe. Ang kanyang 10 taong paghihintay ay natapos na. Ang laban ay tapos na. Ngunit ang pagsisimula ng pagilom ay kararating pa lamang. Ang naunang sina ng bukang liwewe ay dahan-dahang gumapang sa masirang bintana ng Green Hall. Ang ginintuang liwanag nito ay nakmistulang, isang banal na pagpapala na lumilinis sa lahat ng bakas ng kadiliman. Ang sahi na puno ng abo at mabasak na kagamitan ay naging saksi sa isang digmaang hindi makikita sa mga librong kasaysayan. Ang mamagsasaka, na ngayon ay ligtas na mula sa sumpa, ay unti-unting nagigising. Wala silang naalala sa karahasan, tanging isang malabong alaala ng isang kakaibang panaginip, isang piging na naging isang magulong pagdiriwang. Sa gitnang lahat, nakatayo ang mapagod na bayani. Si Lola Sepa ay abala sa pag-aasikaso sa mga nahihilo pa, habang sina Marco, Isa at Victor ay tahimik na nakatingin sa pagsikat ng araw, na ang kanilang nakatawan ay pagod ngunit ang kanilang nga espiritu ay buo. Ang sikbin, na kanina pa nagtatago sa isang sulok ay dahan-dahang lumabas. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagong kislap. Inaasahan ng lahat na lalapit ito kay Victor, ang huling kadugo ng kanyang nga dating amo. Ngunit nilakpasan nito si Victor at dumiretso kay Isa. Marahan nitong isiniksi ang kanyang ulo sa kamay ni Isa. Isang malinaw at hindi masabing pagpili. Isang tunay at mapait na ngiti ang unang beses na nakita ni Marco sa malabi ni Victor. Pinili ka niya, sabi niya kay Isa. Hindi lamang dugo ang sinusundan ng sigbin, kundi pati na rin ang isang pusong busilak. Nakita niya ang iyong tapang at kabutihan. Alagaan mo siya, Isa. Ang kapalit ay isang swerteng hindi mo inakala. Lumapit si Victor sa kanila. Ang bigat ng 10 taong paghiganti ay tila nabunutan mula sa kanyang nga balikat. At ang natira ay isang binatang pagod na naghahanap ng kapayapaan. Tapos na ang aking misyon dito, sabi niya. Ang lugar na ito ay puno nga mamasasamang alaala para sa akin. Oras na para hanapin ko ang sarili kong landas, isang buhay na malayo sa anino ng aking nakaraan. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco. Hindi ko pa alam. Sagot ni Victor. Saan man ako dalhin ng hangin. Ngunit bago ako umalis, mayroon akong huling gagawin. Humarap siya kay Isa. Ang kanyang mata ay punong isang emosyon ngayon lang niya ipinakita. Ang Hacienda del Silencio. Sabi niya, ay sa iyo nang gayon. Natigilan si Isa. Ano? Hindi. Hindi ko ito matatanggap. Ito ay sa iyo. Hindi ito sa akin, git ni Victor. Ang lugar na ito ay itinayo sa dugo, kasakiman at pagtataksil. Panahon na para ang pundasyon nito ay mabago. Gamitin mo ito, Isa. Gamitin mo ang yaman at lupain nito para tulungan ang matao. Itayo mo muli ang baryo mula sa maabongang kasamaan ni Ricardo. Gawin mo itong hacienda ng pag-asa. Ang alok niya ay hindi lamang isang regalo, kundi isang responsibilidad. Isang tiwala na ibinigay sa babaeng nagpakita ng tapang sa gitna ng kadiliman. May bahid ng lungkot sa mga mata ni Victor nang muli siyang tumingin kay Isa. Sa loob ng maraming taon, kinailangan kong itago ang lahat.
Sabi niya sa mahinang boses. Pati na ang nararamdaman ko. Nakita ko ang kabutihan sa puso mo, Isa. Kahit noong nga panahong ang tanging kaya kong ipakita sa iyo ay pang-insulto. Nagulat si Isa. Hindi alam ang sasabihin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Victor. Huwag kang maalala. Hindi lang ang kilos ng tao ang kaya kong basahin. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay hindi mapakali. Nababasa ko rin ang nasa isip ninyong dalawa. Namula ang muka ni Marco. Huwag mo na siyang pakakawalan. Marco, sabi ni Victor, at sa kanyang boses ay walang bahit ng selos, kundi isang tunay na pagpapala. Bihira lang ang makahanap ng isang taong may ganyang katapang at busilak na puso. Huwag kang maging duwa katulad ng ama mo. Harapin mo ang nararamdaman mo. Sa huling pagkakataon, tumango si Victor sa kanila. Sumabay siya kay Lola Sepa at makasama silang naglakad palayo. Tinatahak ang daan palabas ng hasyenda, palayo sa madugong nakaraan, patungo sa isang bagong umaga. Naiwan sina Marco at Isa sa isang katahimikang puno ng salitang hindi masabi. Ang mahuling sinabi ni Victor ay umalingaw-ngaw sa pagitan nila. Si Marco, na ngayon ay wala nang may dadahilan, ay huminga ng malalim at humarap kay Isa. Totoo ang sinabi niya, Isa. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Totoo lahat, mula pa nung mabata tayo, hanggang sa pagbabalik ko. Ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali kapag nandiyan ka, ang dahilan kung bakit handa akong harapin kahit ang isang halimaw para sa iyo, ay dahil alam ko, putol ni Isa sa kanya. Isang mali at nahiyang ngiti ang dahan-dahang sumisibo sa kanyang malabi. Ganon din ako sa iyo, Marco. Noon pa man, walang nangailangan ng marami pang salita. Sa gitna ng winasak na bulwagan, sa ilalim ng mapakpalang sinangang araw, ang kanilang kamay ay naktakpo at mahigpit na naghawak. Isang pangakong mas matibay pa kaysa sa anumang salita. Ang Hacienda del Silencio ay hindi na muling naging isang lugar ni takot. Sa pamumuno ni Isa at Marco, ito ay naging Hacienda ni Pagasa. Ang mamalalawak na lupain ay naging isang kooperatiba para sa lahat na magsasaka ng Baryo Mahinahon. Ang mansyon ay naging isang paralan para sa mga bata at isang sentro ng pabuhayan. Nagtanim sila ang libo-libong kalabasa sa mga hardin para sa kanilang bagong kaibigan. Ang sigbin, na nagdalang kasaganaan at magaganang ani sa buong baryo. Ang kadiliman ay maring may taboy at ang mahalimaw ay maring mapuksa, ngunit ang maalaala ng kanilang pinakdaanan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng baryo at sa kanilang mapuso. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw sa abutan ng hasyenda ng Pag-asa, ito ay isang palaging paalala, isang testamento na kahit sa pinakamadilim at pinakamahabang gabi, ang pinaksamang tapang pag-ibig at Pag-asa ay palaging may sapat na liwanag para magbigay daan sa isang bagong umaga.